Sa punto pong ito ay makakausap din po natin si Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo, kaugnay pa rin po sa paghihimlay kay dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Attorney Panelo, magandang tanghali po sa inyo. Magandang tanghali rin. Marami pong tumututol dito sa paglilibing kay Marcos po o sa dating Pangulong Marcos sa libingan po ng mga bayani. Ano ho ang reaksyon ninyo rito? Alam mo, sa isang demokrasya ay mayroong kalayaan ng bawat isa na magpahayag ng kanilang damdamin. At yung mga tumututol ay karapatan nila yun. Pero tandaan natin na yung batas kaugnay ito sa mga taong pwedeng ilibing sa libingan ng mga bayani ay nagtatakda na ang isang sundalo, ang isang presidente ng bansa ay maaaring ihimlay doon. That's one. Another thing, huwag nating kalimutan that the President has already decided on that and has in fact promised during the election campaign he will do it. Huwag nating kalimutan na during the campaign, paulit-ulit niyang sinasabi yun na ito ang mga gagawin ko pag ako'y nahalal ng Presidente. Kaya nga sabi niya sa taong bayan noon, huwag niyo kong butuhan sapagkat ito ang mga gagawin ko. Pero despite that, binotohan natin siya overwhelmingly. And that means he has been given a mandate to do what he has promised the Filipino people to do. Kaya, yun na. Yun. Okay, But reaksyon niyo po. Merong tumututol, igalang na rin lang natin ang kanilang pagtutol. Meron ho kasi siyempreng marami-rami ring bilang no, ng mga nagsasabi na injustice ito para po doon sa mga biktima ng martial law. Reaksyon po. How is that again? Ano sabi mo, Iya? Opo, ang ilan po sa mga nakausap po natin ay nagsasabing this is an injustice para po doon sa mga naging biktima ng martial law. Maaari naman daw ilibing, why not? Pero hindi lang daw dapat sa bantayog ng mga o libingan ng mga bayani. As I already stated earlier, Iya, this is a democracy. There are people who will disagree and we will have to respect that. Ganyan talaga ang demokrasya. Merong tututol, ikalang natin, meron ding paraan upang pagtutol at yun naman ay papayagan sapagkat yan ay kalayaan at karapatan nila. But definitely, ito na ho ang magiging direksyon. Hindi na ho posibleng magbago ang isip dito ni Pangulong Duterte. Sa tingin ninyo, matapos pong halimbawa, mapakinggan po ang hiling ng ilang mga grupo na ito na nagsusulong na sana ay wag naman sa libingan ng mga bayani, ilibing. Again, I will repeat what I said earlier. When he was campaigning for the presidency, he said and he promised and he told us that this is what I'm going to do as president. Binotohan natin siya. Sabihin, sumang-ayon tayo sa lahat ng mga sinabi sa atin na gagawin. Pero meron din ho tayong batas, di po ba, na syempre tinitignan natin kung sino ho yung talagang qualified na mailibing sa libingan ng mga bayani. And in that sense, sinasabi nga ho ng NHCP, base po sa kanilang rekomendasyon, na yung ilan po sa mga nakuhang mga medalya ay hindi daw totoo. Kung kaya't wala dapat merit sa pagiging, kumbaga, sundalo. Kung yun lamang din ang titignan o kaya sa pagiging presidente dahil marami pa rin itong mga, kumbaga, tanong ukol doon sa pagpalakad ng ating bansa during the martial law years. Reaction, sir? Ang batas sinasabi sundalo o presidente. Walang sinasabi ang batas na yung sundalo niyan ay kumuha ng medalya o fake na medalya. The point is, this man, Ferdinand Marcos, was a soldier and he was really a soldier. Regardless of whether the medals are fake or whatever bravery or courage, hindi yun sinasabi ng batas na hindi pwede rito ang sundalo na nakatanggap ng may medalya na napatunayan na hindi pala totoo. He was a soldier and he fought for his country. He fought the Japanese. Nagtayo pa siya ng grupo niya upang labanan. So yun ay hindi natin makakaila sa kanya. Okay. Any message na lamang po? Kasi hindi ho talaga din matatanggal na mabigat po ito para doon sa mga biktima ng martial law. And like you said a while ago, you respect yung sentiments po nila, no? Pero ito ho, kung sakasakali na magrarally, hindi ho ba kaya na magkaroon ng lalong divisiveness ito para po doon sa ating bansa na sinasabi nga ng Pangulo na maaring ito daw ay dapat magkaroon na ng paglilibing para mawakasan na yung
divisiveness na yan. Pero ang sinasabi naman ng ilan, baka lalo pang tumindi kung sakasakali ho na matuloy ito. In a democracy, there cannot be a unanimity of opinion. Palaging merong iba't ibang pananaw ang bawat tao. Kaya nga binibigyan ng saligang batas ang karapatan, kalayaan na magpahayag ng kanilang damdamin. Kinakailangan irespeto natin yan, igalang natin yan. Hayaan mo na tuldakan na natin itong kasaysayan nito. At yung mga kumukontra, pabayaan nating maghain sila ng kanilang hiling sa bayan. Alright, marami pong salamat sa inyo pong ibinigay po sa aming oras, Attorney Salvador Panelo. Salamat din po.